Mga master, isa rin sa epekto ng pagtaas ng sahod ay ang pagtaas ng ating loanable amount. Hindi lamang po ito sa GSIS, maging sa mga bangko. Of course, kung tataas yung sahod, tataas yung take home pay mo, magkakaroon ka ng pagkakataon na umutang ng halaga mula po sa mga lending institutions. So, maganda din po yon kung may balak kayo o may plano kayo na paggamitan ng pera galing po sa loan. Sa part naman po ng GSIS, yung MPL or multipurpose loan, ang loanable amount dyan ay depende sa dalawang factors, ang period with paid premiums or PPP at ang monthly basic salary. So, ito pong pagtaas ng sahod, tumataas yung basic salary, kaya panigurado tataas din ang magiging loanable amount mo sa GSIS multipurpose loan. So yun po yung isang benepisyo na makukuha natin sa pagtaas ng atin pong sahod. So the moment na mag-reflect na itong increase na ito sa records ng ating agency at maging doon po sa records ng GSIS, ay expected natin na tataas na rin yung loanable amount. So ibig sabihin yan, you can renew your loan, your available loan kapag meron na pong net proceeds dahil mas mataas na yung kanyang loanable amount. No, mas mataas ng at least, kahit hindi naman po ganun kalaki, pero at least tatubo po siya. Kasi for the teacher 1, tataas ng 1,512 yung basic salary. So kung 10 years ka na, times 10, so nasa 15,000 yung increase na loanable amount. So parang ganun po yung mangyayari dyan. So isa sa mga benefits ng pagtaas ng sahod, pagtaas ng loanable amount, tinuturing din po natin yan na good point. Kasi kapag may loan, we can get money and that money we can use for our needs o kaya ay to invest into something na magbibigay ng kapalit, no? Meron pong income na ma-generate for us. So that's it, no? Isa sa mga magandang benepisyo ng pagkakaroon ng atin pong salary increase. So abangan na lamang po natin na mag-reflect sa ating agency at sa GSIS ng atin pong bagong sahod, bagong basic salary, para ito din po ang magiging basis na ng ating bagong loanable amount.